Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At once again, welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At ang mainit nga po mga kababayan, ang dati niyong presidenteng si Rodrigo Duterte ay kaagarang inaresto ng mga kapulisan. Binasahan po siya ng Miranda rights ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, no? Dahil po meron palang inilabas na arrest warrant. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga minions ng Duterte na walang warrant of arrest. Meron po. Okay? At ganun din, no? As of now siguro ang inyong dating presidente ay patungo na sa The Netherlands, dyan sa The Hague. Kasi po, meron pong mga lumabas na video na kung saan meron pong isang private jet, kasama po doon yung dati niyang executive secretary na si Medel Dia at mga international police na patungo po talaga sila ng The Hague. So, kung ano man po ang mangyari dyan, no? Hopefully alam nyo na, masaya tayo dahil at last sa kayabangan ni Digong na sinasabi niya, matagal na akong hinahabol ng ICC, siya pa ang nagpapamadali na bilis-bilisan daw ng ICC, no? Siguro ayan, sa tagal ng panahon, at last, March 11, that will be historic to him, na kung saan siya po ay agarang hinuli paglapag niya sa airport galing Hong Kong at agaran ding inilipad sa ICC. So, pre-trial po yan, no? O, kung ano man po yung ano. At galit na galit po yung mga minions nila. Galit na galit din yung vice presidente niyang anak, no? Ito kasi ang problema kay Digong eh. Imbis na pagtibayin ang alyansa niya sa Administrasyong Marcos, ang ginawa nila, they wanna take over the seat of power from the Marcos administration. Imbis na advisean yung anak niyang vice presidente ng tama na makipag ano na lang dyan sa gobyernong Marcos, no? Kasi meron tayong nabibinbin na kaso sa ICC na pinal ng mga liberal. Kaso ang ginawa ni Digong, imbis na pagtibayin ang alyansa o samahan sa Pangulong Marcos at sa gobyernong ito, binalahura nila. Akala nila makukuha nila ang seat of power sa Marcos administration. Doon sila nagkamali. Lagi niyang sinasabi, weak president, drug addict, no? Ayun, akala nila weak nga ang presidenteng Marcos. Hindi pala. Sila pala ang weak. Weak ang diskarte. Weak ang mga plano nila, mga kababayan. Akala nila sa mga salitang mga negatibo laban sa administrasyong ito ay mauudyukan nila ang damdamin ng tao at kampihan sila. Doon sila nagkamali. O ayan mga kababayan, hindi pinigilan ng Administrasyong Marcos na ipatupad ng Interpol ang warrant of arrest galing sa ICC. O ngayon, iyak-iyak kayo. There's no one to blame. You cannot blame the Marcos administration sa kinahinatnan ni Digong. It's only him. Dahil siya ang orchestrator ng war on drugs na yan. Siya ang nagbaba ng kautusan. Pinagmamalaki niya and he's not even remorseful doon sa nangyari sa extrajudicial killing na kung saan libo-libong inosente ang nadamay. Yung mga suspect pa lang, allegedly suspect pa lang, na hindi dumaan sa tamang proseso ng batas. Walang rule of law kay Digong. Pero siya binigyan pa rin ng rule of law. Ginalang pa rin ang kanyang human rights. No? So yan ang kasalanan mo, Digong.
karma is a bitch, no? Sabi nga nila, how the mighty has fallen, o ayan, downfall, no? Ngayon, meron pa siyang sinasabi, mga kababayan. Diyan po sa quote card ng Abante. Dahil daw diyan sa ginawa ng administrasyong Marcos, yung pagpapahuli sa kanya, malamang mananalong pagka-presidente ang anak niya sa 2028. Di subukan. Kung makakatakbo siya sa 2028. Kung hindi siya mai-impeach at bigyan ng hatol o punishment na perpetual disqualification. Isa-isa na to, mga kababayan. Kung hindi man siya ma-impeach, pwede pa rin siyang kasuhan ng criminal case sa ombudsman o sa korte, na kung saan ang graft and corruption ay may kaukulang penalty na perpetual disqualification. Subukan niya rin. Kung hindi man, mag-resign siya, walang perpetual disqualification, no? Kagatin niya yung hamon ni Secretary Larry Gadon. Resign and try to run for presidency in 2028. Tignan natin kung meron ka pang 32 million. Ngayon, yung sinasabi mo, Digong, wala eh. No? You are still defiant. You are still thinking that you are almighty. Yang sinasabi mong proverbial verse mo, na dahil sa ginawa ng gobyernong ito, ikaw ang may kagagawan yan. Ang sabi nga ng ICC, individually responsible si Rodrigo Duterte sa crimes against humanities. 30,000 or more Filipinos died on your fake war on drugs. No, biruin nyo, may mga kabataan, mga sanggol na sayang ang buhay dahil lang you enabled, no, kapulisan o anuman na mga masasamang grupo. Kasalanan mo yan. Inamin mo sa bibig mo mismo. Sinabi mo sa mga pulis mo na udyukan nyo sila na manlaban para patayin na lang, mawala na ang problema. So therefore, you don't respect their human rights, you don't respect the rule of law. Kasi ang batas sa inyo ay nandoon palagi sa at the end of the loaded, at the end of the barrel of the loaded gun. Lagi na lang tingga. Lagi na lang ang kamay ay nasa gatilyo ng baril. Ganun po kayo eh. No, yan. Ngayon, mataranta kayo. Kayo naman ang ma-stress ngayon. Yung nananawagan kayong mag-EDSA, do it now. Yung nananawagan kayong mag-revolusyon, do it now. Tingnan natin kung may kakampi sa inyong mayoryang Pilipino. Majority of the Filipinos are happy that the ones strong and powerful met his downfall. Ngayon, mga kababayan, ano magagawa ng Supreme Court? Kasi nagpa-special na sila, ang Supreme Court. Ayan, tanong, nasa dahig na si Digong. Ano pa ang kwenta nun? Ano, pababalikin nyo? Ibibigay nyo yung ruling ng Supreme Court na TRO? Hindi ko po alam eh. Hindi po ba? Nangangarap pa rin si Digong. Ginagamit niya yung sarili niyang yung nangyari sa kanya. Itong kinasapitan niya na ito daw ang mag-uudyok sa tao na ipanalo si Sara Pusit sa 2028. Hoy, 3 taon pa, mangarap ka muna. Ngayon, mga kababayan, yung anak niya na vice presidente, no, nagbigay na ng statement, kinukundi na ang gobyernong ito, no, talagang ang sisisihin nila ang gobyerno. Hindi po sila nakakakita na dapat ang sisihin ang sarili nila, ang pamilya nila. Dahil nasaan na yung mga kaibigan ngayon ni Digong? Nasaan na si Robin Padilla? Nasasama. O di ba? Sabi niya, hindi niya iiwanan si Digong. Meron siyang ganong statement dati. Bakit ang nakita ko lang nandun sa charter plane ay si Medel Dia? Nasaan na si Bongo? Nasaan si Bato? O si Pusit? Nagpunta doon sa gate 1 ng Villamor Air Base pero hindi po siya pinapasok. Akala niya porket vice presidente siya, papapasukin siya. Nek-nek mo. O ngayon sinasabi niya, mali po yung ginawa sa dating presidente. Dapat by ICC rule daw. O ngayon, naging abogado na siya. Alam niya na yung patakaran
Nagpapaka-abogada siya, mga kababayan. Base daw po sa rules dapat sa local court muna dinala ang dating presidente. Hindi po no? Nautakan kayo, naisahan kayo, na checkmate kayo. Pupunta daw siya sa The Hague. O wag ka nang bumalik. Wag ka nang bumalik. Samahan mo na yung tatay mo doon. Ngayon, bibirahin nila ng bibirahin ang gobyernong Marcos. Ano pa ang sabi ni Panelo? Dati? Na-i-vlog natin yan. Magpapile sila ng impeachment just in case nakipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Mag-file na kayo ng impeachment, i-drop nyo na. Oo, hanap na kayo ng, may mga congressman naman kayo natatanggap niyan. Ang tanong, makakuha ba kayo ng boto? Di ba? Ngayon mga kababayan, meron pa. Yung mga minions nila sa kanilang mga social media account, meron dyan. Tinitrap na ang Pangulo. Baka daw gugulong ang ulo ng Pangulong Marcos. O kayo dyan, National Security Council, DOJ, NBI, o mga police, CIDG chief, imbestigahan nyo yan sa kanilang social media account, mga Duterte minions. Gugulong daw ang ulo ng Pangulong Marcos. Lalabas pa ba ang Pangulo para ikampanya ang kanyang alyansa? Nagbabanta po sila. Gusto po nilang gantihan ang Pangulong Marcos. Gusto nilang patayin ang Pangulong Marcos. Pinagbabantaan na po nila. Oo. Okay? So, dapat sa National Security Council, sa mga otoridad, ingatan nyo po ang Pangulo sa mga AFP. Huwag po kayong papasway sa mga nagdidikta sa inyo, naghihikayat sa inyong magkudita at patalsikin ang gobyernong Marcos. Tandaan ninyo, ang administrasyong Marcos ay namamahala ayon sa batas, ayon sa rule of law, ginagalang ang human rights ng bawat Pilipino. Huwag po kayong paudyok sa mga sinungaling at mandarambong. Okay? AFP Chief Browner, PNP Chief Marbil, kayo po, no? Pagsabihan nyo po ang inyong mga nasasakupan. Okay, so antay-antay lang tayo kung anong mangyayari diyan kay Digong. Sana sumama si Robin doon. Sana mahuli na rin si Bato at yung iba pa nakasangkot, at sana wag nang bumalik si Pusit sa Pilipinas. Okay, yan lang po. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.